Kilala niyo si Sandra Cam, di ba? Solid Duterte supporter ito eh. Abay, muli niya na naman inulit ito na wala daw pong Presidenteng Marcos kung wala ang mga Duterte. O malaki daw po ang utang na loob sa mga Duterte. At nanggagalaiti siya dito kay Speaker Martin Romualdez, Gina G, itong si Sandra Camat. Muli niya na namang ni-remind na sinabi daw talaga ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na weak leader itong si Pangulong Bongbong Marcos. Ano to? Anong ibig sabihin mo dito, Madam? Anyway, sige, pakinggan natin ito. Siyempre, saan magmumula yung balita na yan, walang iba kundi sa SMNI. Sige, play natin ka-coffee itong balita na to. Kung wala si Inday Sara, yan ang totoo. Kung wala si Inday Sara sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon. At walang Agree ka ba dyan? Kung wala daw po si Inday Sara Duterte na hindi sumabay kay Pangulong Bongbong Marcos, abay wala daw pong Marcos na presidente. Agree ka ba dyan? Nanalo, ibig sabihin, nanalo si PBBM dahil kay Vice President Sara Duterte. Yan ang sinasabi dito ni Sandra Cam at ganoon din po yung belief ng ibang mga supporters ng Duterte. So pa? Kung wala si Inday Sara, yan ang totoo. Kung wala si Inday Sara sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon. At walang Romualdez na tambalos-los na maging speaker ngayon. Yun lang ang isipin mo. Ang administration na O yun, sila na mismo nagsabi. Negatibo talaga ang tambaluslos. Ng iba, pinagtatanggol pa na joke lang daw yung tambaluslos na yan. Negatibo talaga. Kung nilalait nila ito si Romualdez kasi parang wala daw utang na loob sa mga Duterte, kay Sara Duterte dahil dito sa mga issue na to, sa recent issues na mga kaliwat kanan no, na kaganapan. Gina G. Si Sandra Cam, malaki ang utang na loob sa mga Duterte. If you remember, sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na he is a very weak leader. Pero dahil si Senator Amy linigawan ng todo ang ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara, bumibigin, tinalikuran ni Inday Sara ang kanyang ama. At sinunod naman. Totoo ba yun? Bakit ganun? Tinalikuran daw po ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama para sundin lang daw yung pakiusap ni Senator Amy Marcos na tumakbo ito bilang Vice Presidente under PBBM. Bakit ganun? Diba? Nasaan ang plano doon, ang prinsipyo? Magpapadikta ka sa isang kaibigan, kung sa tingin mo namang mataas yung potential mo, malaki yung chance mo na manalo sa pagka-presidente, mag-give in ka, ibibigay mo kay PBBM kung sa tingin mo ikaw ang mananalo. At sinabi daw mismo ni PRRD, former President Duterte, na very, very weak leader daw si PBBM. Aba, matindi. Edi wow. President siya. Mr. Speaker, nakita kita ang laki ng katawan mo, tumatayo ka, sabi mo, ako'y maninindigan para sa bayan. Ano ka nanindigan? Noong panahon ng ibang administrasyon na hindi inililibing ang tuhin mo at ama ng ating Pangulo. Nanindigan ka ba? Di ba parang pugsit doon sa tabi na hindi kayo makapagsalita? Ngayon nagkapuder ka, ang yabang mo na maninindigan ka sa demokrasya. Ang demokrasya ang binibigay sa amin. Martial law itong binibigay mo sa amin. Tinago. Ano itong binibigay nyo sa amin? Martial law itong ibinibigay nyo sa amin. Sino ba nagbibigay ng martial law? Sino yung may karapatan na magdeklara ng martial law dito? Sino pinapatungkulan nyo dito? Definitely, hindi lang si Romualdez. Si PBBM, pinapatungkulan nyo dito sa nyo. Di ba? Hindi nyo naman directly lang sinasabi kay Romualdez, nyo. Eh, kanino ba affiliated si Romualdez? Kay PBBM. Abay, galit na galit itong si Sandra Cam. Kumusta na ba siya ngayon? Wala ba itong posisyon? Bakit nanggagalaiti na ito ngayon si Sandra Cam? At binabalikan niya itong pagpapalibing ng mga Duterte kasi malaking utang na loob dapat nakunin ng mga Marcos, malaking utang na loob sa mga Duterte dahil sa pagpapalibing kay dating presidente Rodrigo Roa. Pagpapalibing kay dating pangulo na si Ferdinand Marcos Sr. Anong sa inyo dyan, ka-coffee? Abay, hindi pa pala nakakabubon dyan sa pagpapalibing na yan. Hindi sipon tayo lalo dito.
Kaloyal Betty Bush. Sinungaling yan, matagal na may Marcos, panahon pa ni Apo Lakay. Duterte, sikat lang noon sa Davao. Di nga kilala yan dito, kaya nanalo si Dikong kinampanya ni Aimee. O, ibinalik ba sa kanila yan? Isinumbat ba yan ni PBBM? Totoo, malaking tulong din ng mga Marcoses sa pagkapanalo ni PRRD noong siya tumakbo sa pagka-presidente. Mag 2 years pa lang si PBBM pero ang dami nang nagawang maganda sa ating bansa. Kaya pilit nilang binabato yan eh. Actually, kung papansinin niyo, yung iba medyo conservative pa. Hindi nila direktang mabanatan si PBBM. So ang ginagawa nila, binabanatan nila yung mga malalapit kay PBBM. This time, si Romualdez. Kasi actually, kung titingnan mo, one of the closest sa ating presidente. Kaya yun ang binabanatan nila. Para in short of saying, na binabanatan na rin nila ang ating administrasyon. Medyo conservative nga lang, no? Medyo nahihiya-hiya pang banatan si PBBM. Kaya dinadaan nila ito kay Romualdez. Nasira ng tuluyan ang Duterte. Actually, mga supporters din nila ang sumisira eh. Juliet Sibog, nagsisiiyakan ng mga DDS at gawa-gawa lang ng mga DDS na tinakwil si Tatay Diggs. Kalokohan nila sobra na. Actually, sila din yung may gawa dyan eh. Kasi kung hindi lang sila nagiging magiging matabil sa administrasyon, lalo yung mga supporters, hindi magkakaganito eh. Di ba may kaso yan si Sandra Cam, may murder case sa Romblon ba sa Masbate? Yun na nadawit sila sa pagpatay sa isang kandidato sa lugar nila. May mga cases filed sa kanila pero wala na akong update ka Coffee kung ano na nangyari dyan. Rasta Gomez, daming chat-chat, Gian sa mga vlogger, dyan sa mga vlogger. Ibig sabihin mo dito, Rasta Gomez. Gloria Presas, hoy Sandra, si President Marcos Sr. ay qualified na ilibing sa Heroes Cemetery. Nasa Constitution, mag-aral ka sa Constitution. Exactly, dating presidente. Kapag ikaw ang presidente, Commander-in-Chief ka ng Armed Forces, so ikaw ay sundalo. REO, mapapalibing niya ba si FEM kung hindi siya ipinanalo ng mga loyalista? Possible, di ba? Magandang argument din niya. Kaya hindi mo pwedeng isumbat yung pagpapalibing kasi naging presidente siya sa tulong din ng mga loyalista, sa tulong din ng mga Marcoses. Supreme Court ang nag-utos para ilibing si Apo Lakay, kaya huwag kayo manumbat. Aminin natin saan ba nagsimula ang gulo. Hindi kay Sara, sabi ni Kaloyal Betty Bush. Actually, masyado lang maingay ang ilang Duterte supporters eh. Kaya nagkakaganyan eh. Ayaw din nila recognize yung kanilang pagkukulang eh. Rosalinda Bihasa Paray, shoutout po sa inyo dyan sa Facebook, kay Senyora Amaya Semina, kay George Eligado Santos, naka-view, nakatutok din po sa atin dyan sa Facebook. Hello po sa inyo. At sa lahat ng ka-coffee natin na sa Facebook, magandang gabi po sa inyo ka-coffee. Make sure to follow. Click lang po yung follow at click lang po yung like dyan sa ating Facebook page. At kung nasa YouTube po kayo, ay click lang po ang subscribe. Saglit lang ha. Ako ay sinisipon. Lamig eh. Grabe tong sipon na to. Opelea Peña, PI. Walang nagawa si BBM ngayon. Nasaan na yung pangako ang bigas? 20 pesos. Nasaan na? Yawa kayo. Apoleo, mukhang hindi ka updated sa mga nangyayari. Hindi mo alam na may mga nagagawa na. Yung bigas, pangarap yan ka-coffee. Pero hindi pa po natatapos ang kanyang termino. Tingnan natin. Malay mo, di ba? Ang laki ng nakuhang boto ni Digong sa Ilocanja. Kaya siya nanalo noon. Exactly, hindi mo pwedeng i-disregard din yan eh. Yung naitulong ng mga Marcoses, naitulong ng mga loyalista kay PRD para siya manalo. Hindi alam yan ni Sandra Cam, kaya ganyan nagsisisigaw, ganyan nagkagalaiti si Sandra Cam. Ka-coffee, abakalaya yan si Sandra Cam at i-interview ni Katunying. Payak-iyak at sinabing mahal ko si Tatay Digong, may karugtong pa pero hindi ko na maintindihan, kaya yan, sausaw siya ngayon. Siyempre, dyan nila ipinalabas yan sa SMNI, kinakailangan din nila ipalabas yan, kasi against the Dutertes, against the Marcoses, against particularly kay PBBM at kay Speaker Martin Romualdez. Carclea, good morning ka-coffee, mega love shoutout sa mga kaloyan at MSMA. Ano ibig sabihin ng MSMA? I like the format of your discussion, very straight to the point, always respectful. I get ideas from you a lot. Thanks. More power to you. Next naman na. Grabe ha, Ma'am Carclea. Laki nito, Ma'am. Thank you, ma'am.
for viewing at sa yung compliment, no? At gaganahan tayo lalo mag-discuss ng mga usapin. Thank you, ma'am. Joseph Subido, ka-coffee, di ko na alam kung sino ang totoo na nagsasabi ng totoo. Ako, yung issue kay Romualdez, hindi ako, sinabi ko kanina yan, sa live stream natin kanina, hindi ako Romualdez supporter. Kasi, bagamat waray siya, waray din ako, parehas kami, lumaki na ako dito sa Maynila din, hindi ko na alam kung paano yung pamamalakad niya dyan sa Leyte. Pero yung reasoning niya, yung logic niya, gusto ko. Diba? Halimbawa, dito sa People's Initiative na to, hindi mo pwedeng puro ka interview, hindi ka pwedeng puro media interview ka na tinuturo mo si Romualdez na may kapakanan dito sa People's Initiative na ito wherein supposed to be dapat ano yan, initiated by the people, kaya ang People's Initiative yan. Pero ang pinupunto ni Romualdez dito, ang kanyang main argument dito, kung nakita ninyo na may irregularities, mag-file kayo ng complaint, mag-file kayo ng kaso sa anumang korte o di kaya sa COMELEC, di ba? Yan yung magiging batayan dyan para hindi media interviews ang nangyayari. May resources naman eh, kaya ito yung hamon niya kay ano eh, kay Senator Amy Marcos, meron kang resources, pwede ka mag-hire ng mga lawyers, di ba? Edi, mag-file kayo ng kaso, itong mga binibintang na siya yung may kapakanan dito na magbabayad ng 20 million for congressional district, edi gawin. Di ba? May mga abogado kayo dyan eh, hindi yung binabanatan siya sa Facebook, binabanatan siya sa YouTube, sa anumang media interviews, etc. Di ba? Parang sinisira yung pangalan eh. 20 pesos na bigas, balik tayo sa nakaraan na taon, ilang dekada na kaya yon, sabi ni Lori Pamahuwag. Nilda Galvez, good evening everyone. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Nilda, no? Kay Carclea, yan, Ma'am Lori, yan, puso daw po mula kay Carclea, no? At kay Ma'am Nilda. Noel Maravilla, happy viewing po sa inyo. Si Ivy, di naman talaga Marcos yan kasi anak daw yan ng dating mayor ng Maynila na si Mayor Lacson. Kaya pala, iba ang mukha at ang ugali. Ay, Ma'am Carclea, no? Punta ako sa bahay mo mamaya, ma'am. May sa Facebook, sa YouTube page mo, no? Ngayon nakita, ma'am, dito sa ating channel. Rosita Mediana, naipit lang sila ngayon sa kanilang ginawa noong sila pa ay nakaupo na. At valid din naman yung mga aligasyon sa kanila. Itong 51 billion ni Pulong Duterte, di ba? Medyo hindi rin ito katanggap-tanggap eh. Kasi assuming na tama ang paggastos dito, yung distribution ng pondo unfair sa ibang mga probinsya na naghihirap. At samantala yung ibang probinsya ay nakakatanggap ng sandamakmak na pera. Ma'am Doming TV, tanongin niyo si Attorney Anthony Abad, siya ang signature sa People's Initiative. Kulang pa sa pagsubaybay sa mga pangyayari from the start till now. Talk siya ng ng talkative, sobrang talks, kulang sa data daw. Sa dami ng accomplishments ka Coffee, hindi ka na nakamonitor, di ba? Para sabihin mo na walang ginagawa ang ating administrasyon. Hindi yan kay Duterte rally, kinatambalos-los yung mga bayaran, pera ng bayan na yan naman ang gamit nila, sabi ni Elizabeth Abelgas. Again, patunayan, di ba? Kung pera ng taong bayan yan. Alright, 2 cents, happy viewing po sa inyo. Kung niyo yung kape ka coffee, move on tayo sa ating next topic.